Hindi niya kaya. Ang nakakatakot na imahe ng matandang lalaki, si impyernong maestro, na naghari sa lahat, ay biglang sumulpot sa kanyang harapan. Malakas siyang sinisigawan at minumura, tinatawag siyang isang tanga. Ang mga nagbabagang pula ng enerhiya ay walang tigil na lumalapit, kinukulong siya sa kanilang gapos, at napapaubo siya ng dugo. Tinitigan ng impyernong maestro si Long Hualin, posibleng karakter, na may galit na galit sa mga mata, at walang tigil na pinagsasabihan, nagkamit ka ng isang pambihirang pagkakataon na minsan lang sa 1,000 taon. Ngunit nagpapakalunod ka pa rin sa mga walang kwentang bagay na ito. Nang makita ang kanyang anyo, agad na naguluhan si Long Hualin paano nangyari na ang matandang iyon mula sa nakaraan. Paano siya? Ang kanyang mga mata ay tila hinuhusgahan ang kanyang pagkatao. Wala kang mababago, ang sabi ng maestro, kasabay ng malakas na sumpa. Tanggapin mo na lang ang iyong kapalaran. Pagkatapos noon, bumalik siya sa realidad. Inatake siya ni Mu Fei, posibleng karakter, gamit ang kanyang espada, at nagulat na nagtanong, ano ang iniisip mo habang nag-ensayo? Agad niyang sinalo ang atake ng espada. Sa sandaling iyon, isang espada ang sumugod patungo sa kanya, na nagpalaki ng kanyang mga mata. Sa 1 segundo, pinalipad na niya ang espada sa kanyang kamay. Lubusan siyang nagapi ni Long Hualin. Naguguluhan siyang lumingon at nagulat na sinabi sa kanya, talunan na ako. Tumalikod ang lahat at umalis, na nagpaalala sa kanya, mukhang wala sa sarili si Long Gongzi. May problema ba sa iyong katawan? Bumuntong hininga siya, nahihirapang magsalita. Hindi. Ito lang ni. Lungkot niyang kinuha ang kanyang espada at nagpaliwanag, kamakailan, madalas akong managinip ng mga kakaibang panaginip. Tumunog ang boses ni Zheng Xu, posibleng karakter, ito ang paraan ng pagkontrol sa tubig, at ang pagsasanay na itong nagpapatibay sa pundasyon. Siya. Walang tigil siyang nagsasanay gamit ang malaking bato, humihingal. Ang pagsasanay na ganito ang pinakamahusay na paraan upang magkaroon ng lakas. Tumango si Nanxu, posibleng karakter, na nagsasanay din ng sarili niyang ehersisyo sa pagbubuhat. Kapag nagpapalaki ng dibdib, siguraduhin na ang bato ay nakatuwid sa iyong siko. Napailing na lang si Long Hualin, nagmamadali siyang tumalikod at umalis, na sinasabing, sa susunod, magsanay tayong muli. Pagkatapos noon, tumingala siya sa langit, na nagpapahayag, ngunit bago iyon, gusto kong pag-usapan ang ating susunod na hakbang. At sa gayon, ang grupo ng 4 ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Habang naglalakad, sinabi ni Long Hualin sa lahat, bago tayo bumisita sa mga angka ng Jiaje, balak kong dumaan sa 7 Sages Mountain. Nagulat si Zheng Xu at napatingin sa kanya. Ang mga alaala mula sa kanyang nakaraang buhay ay nagbalik sa kanyang isipan. Nabasa ko sa mga tala ng isang sikat na parmasyutiko na sa isang sulok ng bundok ng 7 Sages Mountain, hindi lamang mayroong daan-daang taong gulang na ginsenggi. Patuloy siyang nagpaliwanag sa lahat, kundi pati na rin ang isang bagay na tinatawag na huatru, na napakabihira sa gitnang kaharian. Nang marinig ito, agad na nagningning ang mga mata ni Zheng Xu at Nanxu at nagtanong, huatru. Biglang sumeryoso si Long Hualin at sinabi sa 2 lalaki sa harap niya, ngayon ko lang naalala, kayong 2 baliw sa espada, mas kilala bilang Little Devils of the Two Crooked Swords, dahil sa inyong pagkahilig sa alak, hindi ba? Agad na sumagot ang 2, hindi namin itatanggi. Nang marinig ito, agad na sumigaw si Mu Fei kay Long Gongzi. Patuloy niyang sinabi ang kanyang iniisip, ang 7 Sages Mountain ay malapit sa teritoryo ng Demon Sect. Ligtas ba para sa mga taong may katuwiran tulad ng Heavenly Zone Gate na pumunta doon? Bumiti si Long Hualin, tumingin sa kanya at nagpaliwanag, paano nila malalaman na tayo ay mula sa Heavenly Zone Gate? Kung tayo ay mahuli, sabihin na lang natin na tayo ay kabilang sa ibang sekta. Nang marinig ito, agad siyang nagalit. Paano nasasabi ng isang batang pinuno ng Heavenly Zone Gate ang ganyang bagay? Patuloy niyang ipinangaral ang tungkol sa karangalan ng sekta. Bago pa siya matapos magsalita, agad siyang pinutol ni Long Hualin, na sumagot, talaga bang karapat-dapat na ipagpalit ang buhay mo para sa karangalan na iyon? Bigla siyang napaisip at tumingala sa langit. Kung makakita ako ng isang demonyong pinuno doon at tanungin ako, hindi ako magdadalawang isip na sabihin na ako ay nagmula sa Demon Sect. Para sa akin, ang mabuhay ay ang pinakamahalagang bagay. Nang marinig ito, naunawaan ni Zheng Xu ang isang bagay.
Tumango siya, na sinasabing, Mushifu, bakit tayong mga may katuwiran ay takot sa demon sect? Sundin na lang natin ang gusto ni Gongzi, iyon ang pinakamabuti. Sinamaan sila ng tingin ni Mufei, galit na sinasabing, gusto niyo lang tikman ang Huatru. Napailing na lang si Long Hualin at nag-alala. Shifu, balak naming kumuha ng ginseng para ibigay sa aming mga magulang. Nag-aalala na sila sa akin, hindi ba? Nang makita na gustong pumunta ng 3 tao doon, wala siyang nagawa kundi sumang-ayon sa kanila. Kung nasabi niyo na iyan, sige. Dumaan tayo sa Seven Sages Mountain. Natuwa si Long Hualin at sumulong na nagpapahayag, salamat sa lahat. Sa una, sa tingin ko dapat tayong maghanda ng mabuti sa isang kalapit na inn. Isang lubos na nagagalak ng ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Sa totoo lang, iyon ay isang kasinungalingan lamang. Naalala niya ang kanyang mga alaala tungkol sa lugar na ito na unti-unting lumilitaw. Walang ginseng o Huatru sa Seven Sages Mountain. Ngunit mayroong isang bagay na mas mahalaga doon. Iyon ang bagay na tumutubo sa bundok na iyon, isang nakalalasong bulaklak. Ang Madu Shaihua, Demon Poison Stone Flower. Isang imahe ng isang purple na paru-paro, lubhang kakaiba, ang lumitaw sa isang kuweba. Sa isang lugar sa hanay ng mga bundok na ito, sa isang lugar kung saan namatay ang mga nakalalasong insekto, daan-daang taon ang lumipas na lumilikha ng isang natural na sementeryo. Kapag nagtipon ang lason, bumubuo ito ng isang lusak, at pagkatapos ay nagpapatigas upang maging madusay. Sa gayon, ang kasaysayan ng bulaklak na ito ay lumitaw. Ang mga buto ay nahuhulog doon, namumulaklak. Ang bulaklak na ito ay naglalabas ng isang purple na liwanag, lubhang kakaiba. Ang mga bulaklak na ito ay sumisipsip ng nakalalasong enerhiya at demonic na enerhiya na nagiging madusyayhwa. Sa pag-iisip nito, napaisip si Long Hualin. Sa kasalukuyan, ang ganitong uri ng bulaklak ay umiiral sa Seven Sages Mountain. Ngunit sa inn, nakikinig siya sa mga espada na nag-uusap sa isa't isa. Narinig mo ba ang balita na ang mga eksperto ng Demon Sect ay nagtitipon doon? Agad na sumagot ang taong iyon, narinig ko, ngunit hindi malinaw kung bakit sila naroroon. Ang lalaki sa tapat niya ay bumulong sa kanya, hindi kataka-taka. Narinig ko na mayroong isang mahalagang gamot na pangkaluluwa ng Demon Sect na lumitaw doon. Ito ang Madu Shaihua. Nang marinig ang mga salitang ito, lubhang naguluhan si Long Hualin, nagtanong siya sa kanyang sarili, paano kumalat ang balitang ito sa lahat ng dako? Tahimik pa ring umiinom ng kanyang tasa ng tsaa si Mufei. Pagkatapos ay ibinaba niya ang tasa ng tsaa, na sinasabing ang kanyang iniisip sa kanya. Dapat alam ni Gongzi na ang mga eksperto ng Demon Sect ay nagtitipon dahil sa Madu Shaihua. Sa tingin ko, ang pinakamagandang bagay na gawin sa ngayon ay huwag pumunta doon. Nang marinig ang mga salitang ito, napaisip si Long Hualin, hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Tama, ang sinabi ni Mushifu ay makatwiran. Ang mga eksperto ng Demon Sect ay makikipaglaban upang makuha ang Madu Shaihua. Hindi na natin kailangang sumali sa labanang iyon. Isang nagagalak na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Kailangan lang nating humanap ng paraan upang hulihin si Kaozhai, ang batang pinuno ng Four Dragons Gate ng Hubei. Ang kanyang mga mata ay agad na naging seryoso, naaalala. Dahil ang huling taong nagmay-ari ng Madu Shaihua ay siya. Narinig ko na matapos niyang makuha ang Madu Shaihua. Ang kanyang imahe ay biglang lumitaw sa kanyang isipan. Tumalon siya mula sa unang baitang patungo sa tuktok sa loob lamang ng 6 na buwan. Ang mga bagay na ito ay nagparamdam sa kanya ng mas interesado. Madu Shaihua. Ang espiritual na gamot na ito ay dapat na angkop para sa aking pagsasanay. Kung tutuusin, ang martial arts ng Heavenly Zone Gate ay nagmula sa Demon Sect. Sa pag-iisip nito, nasisiyahan siyang ininom ang kanyang tasa ng tsaa. Pagkatapos ay ibinaba niya ang tasa ng tsaa. Patuloy niyang inanunsyo sa lahat, walang magbabago. Pupunta pa rin tayo sa Seven Sages Mountain, Mufei. Nagulat si Mufei at tumingin sa kanya. Agad siyang tumayo at ipinahayag, Gongzi, hindi ba narinig mo ang mga eksperto ng Demon Sect? Bago pa siya matapos magsalita, pinutol niya siya, kung tutuusin, ang lugar na iyon ay nasa daan patungo sa angkan ng Jiaje. Sinabi niya ang kanyang iniisip at hinikayat siya. Bukod dito, malamang nasangkot din ang angkan ng Jiaje sa bagay na ito. Maaaring makipagkita sa kanila doon at pagkatapos ay sabay-sabay tayong pumunta sa angkan ng Jiaje.
Nang marinig iyon, agad siyang bumalik sa kanyang upuan. Ngunit nararamdaman pa rin niya na may mali. Tumingala siya at sinabi ang kanyang iniisip sa kanya, sige, ngunit kung makakita tayo ng isang taong hindi natin kayang harapin, lalayo tayo agad. Tumingin si Long Hualin sa dalawang tao sa likod. Ang dalawang baliw sa espada. Ang imahe ng dalawang baliw sa espada na nakahiga doon, umiinom ng alak at natutulog, ay lasing, walang kamalayan sa mundo. Umiling si Long Hualin. Nang makita na ang kanyang mukha ay nag-aalala pa rin, natawa siya at inaliw ang kanyang kalooban. Huwag mag-alala. Kung maraming eksperto sa isang lugar, nangangako akong hindi ako lalapit. Tinitigan siya ni Mo Fei na may pagdududa, tumitingin sa kanya sa isang hindi maunawa ang paraan. Mabilis na lumipat ang eksena sa Great Farewell Inn. Pumasok si Long Hualin at ipinahayag sa lahat, dapat tayong pansamantalang magpahinga dito. Pumasok siya sa loob. Pagkatapos ay napaisip siya. Sa kasalukuyan, ang lugar sa paligid ng Seven Sages Mountain ay hindi naiba sa isang larangan ng digmaan ng Demon Sect. Masyado pa akong mahina para pumunta diretso doon. Ngunit sa kanyang mukha sa sandaling ito, isang napakasamang ngiti ang lumitaw. Sinabi niya ang kanyang iniisip, ang huling nagwagi lang ang makakatanggap ng kaluwalhasyan. Naalala niya noong una niyang ipinahayag kay Mo Fei at sa dalawang baliw sa espada. Ngayon, humanap tayo ng isang inn o tindahan na pinamamahalaan ng Dragon Gate. Karaniwan silang may mas kaunting customer, ngunit mas maraming kabayo. Tumingin siya sa mga kabayo sa harap niya na nag-iisip. Ang eksperto ay ang batang pinuno ng Four Dragons Gate. Siguradong sasama siya sa kanyang mga mandirigma para kumilos. Patuloy niyang tiningnan ang mga kabayo na kumakain ng damo sa loob ng kulungan. Para makagalaw ng mabilis, hindi maiiwasan ng mga mandirigma ang mga kabayo. Kailangan nating maghanda ng kulungan ng kabayo. Siya ay bumagsak sa kanyang sariling pag-iisip, puno ng kanyang sariling mga kalkulasyon. Bukod dito, kahit na makakuha siya ng madusya ihwa, hindi niya ito agad-agad masisipsip. Tiyak na pipili siya ng isang lihim na inn para dalhin ang bagay na iyon sa isang ligtas na lugar. At malamang, ito ay isang inn na pinamamahalaan ng Four Dragons Gate. Kung mahuli natin si Kauzhai, makukuha rin natin ang madusya ihwa, at siya ang taong nagmay-ari ng madusya ihwa. Sa kasong iyon, ang inn na nakakatugon sa mga kondisyon sa itaas ay mayroon lamang isang lugar na ito. Pagbalik sa realidad, pumasok si Long Hualin at ang iba pa sa lugar na ito. Agad siyang naging nagagalak, nakatitig sa harapan. Nangangahulugan ito na kung maghihintay kami dito, tiyak nalilitaw si Kauzhai, kasama ang madusya ihwa sa kanyang kamay. Black Inn. Sa sandaling ito, napakaraming tao ang abala sa pagpasok at paglabas mula sa lahat ng dako. Nakatayo roon, nagmamasid si Long Hualin sa tabi niya ay si Zheng Xu. Bigla, lumapit si Nanxu at tinanong ang dalawang tao, ano ang iyong tinitingnan? Napansin ni Zheng Xu ang isang bagay na hindi pangkaraniwan, agad na sinasabi sa kanya, Gongzi, siya. Ang taong iyon. Itinuro niya ang lalaking nakasuot ng dilaw na damit sa ibaba. Ang batang pinuno ng Four Dragons Gate, si Kauzhai. Nang makita ito, nagulat si Long Hualin, sumisigaw, dito. Naguguluhan siyang tiningnan siya, at nagulat na nagtanong sa kanyang puso, dapat na siya ay nasa Seven Sages Mountain, hindi ba? Bakit siya lumitaw dito? Hindi ba siya nakikilahok sa isang labanan? Bigla, isang grupo ng mga tao ang umakit ng kanyang pansin, na nag-udyok sa kanya na bigyang pansin. Ang kanyang tauhan, si Kauzhai, ay bumubulong ng isang bagay, na nagpagalit sa kanyang mukha. Nang makita iyon, naggitngit siya ng kanyang mga ngipin. Naguguluhang nag-iisip, damn it. Masyadong malayo ang distansya, hindi ko marinig. Biglang, narinig niya ang isang bagay, agad na nagagalit. Baliw siyang lumingon na nag-uutos sa kanyang mga tauhan. Pagkatapos ay walang tigil siyang nagbigay ng mga hudyat. Ipunin ang 4 Dragons 8 Swordsmen at 4 Dragons 12 Saber Masters. Kailangan natin siyang habulin ngayon. Agad na naunawaan ni Zheng Xu ang isang bagay. Nagmadali siyang nagpaliwanag sa kanya, ang 4 Dragons 8 Swordsmen at 4 Dragons 12 Saber Masters ang pinakapiling puwersa ng 4 Dragons Gate. Tila dahil sa isang kagyat na sitwasyon, si Kaozi ay nagbigay ng ilang impormasyon. Nang marinig iyon, agad na napaisip siya. Kung ang lahat ay apurahan, kung gayon ang posibilidad na makuha natin ang madusya ihwa ay mas mataas.
At ang pagkakataong manatili ang bagay na iyon ay mas mataas din. Nakatayo doon, ipinahayag ni Long Hualin sa lahat, maghanda tayo. Susundan natin siya. Biglang, lumitaw si Mu Fei sa likod ng dalawang tao, na malakas na nagtuturo, Gongzi, napakadelikado. Bakit ka sumusunod sa mga yapak ng Demon Sect? Nag-aalala niyang sinabi ang kanyang iniisip, bakit mo laging inilalagay ang iyong sarili sa panganib? Kalmado siyang lumapit sa kanyang harapan, na ipinapaliwanag sa kanya, Long Hua, magkakaroon ng malaking kaguluhan sa Jianghu. Para makaligtas sa panahong iyon, kailangan nating maging mas malakas. Patuloy niyang sinabi ang kanyang iniisip, at ang gamot na pangkaluluwa ay isang kailangan na elemento. Bago pa siya matapos magsalita, pinutol siya ni Mu Fei, na naghihikayat sa kanya, tahimik pa rin ang Jianghu ngayon. Hindi rin tayo masyadong mahina na kailangan natin ang gamot na pangkaluluwa. Nakatayo pa rin doon, kalmado niyang sinabi sa kanya sa isang tono ng katiyakan, hindi talagang mahina tayo. Patuloy niyang sinabi ang kanyang iniisip sa kanya, hindi ba talaga kayo naghahangad ng gamot na pangkaluluwa? Bakit hindi gusto ng mga mandirigma na magkaroon ng gamot na pangkaluluwa? Tila huminto ang oras, ang eksena ay tila nag-iiwan lamang ng dalawang tao. Patuloy siyang nagsasalita sa kanya, ito ay dahil lamang mahina pa tayo, kaya hindi natin kayang tumalon sa labanang iyon. Inilagay ni Long Hualin ang kanyang kamay sa kanyang dibdib, na sinasabi sa isang tono ng determinasyon, iba ako. Naghahangad ako ng lakas mula sa gamot na pangkaluluwa, upang maprotektahan ko ang aking pamilya, protektahan ang aking sekta mula sa lahat ng panganib. Patuloy siyang lumapit sa kanya, na sinasabing, kaya, kung itinuturing mo akong batang pinuno, sundin mo ako, Mu Fei Shifu. Nang marinig ang mga salitang ito, agad na napaisip si Mu Fei. Nag-iisip. Hindi kayang alagaan ang sarili ni Gongzi noon. Ngayon bahagya siyang nanliliit sa kanyang mga mata, nag-aalala. Mabababa ba ang tingin ko sa kanya? Bigla, tumawa ng malakas si Zhengxu sa kanyang likuran, nasisiyahan. Gongzi, hindi batang pinuno, talagang ginulat mo ako sa iyong determinasyon. Kaagad, tinaas niya ang kanyang mga kamay sa isang seremonya sa kanya. Dalawang baliw sa espada. Si Nantsu, sa likod, ay agad ding nagbigay ng seremonya, ako, si Nantsu, ay tumatalima sa utos ng batang pinuno. Nang makita ang eksenang ito, may kung ano sa loob ni Mu Fei ang nayanig. Pagkatapos, agad siyang nagsalita, ako, si Mu Fei. Yumuko siya. Nakatayo sa harap ni Long Hualin, handa rin siyang kumilos ayon sa gusto ng batang pinuno. At syempre, hindi niya nakalimutang payuhan. Hindi kailanman kasing simple nang iniisip mo ang Jianghu. Nang marinig ang mga salitang ito, tumalikod siya ng may determinasyon. Pagkatapos ay patuloy siyang sumulong. Pagkatapos ay nagpahayag siya sa lahat, kung gayon, umalis tayo. Ang kanyang mga mata ay lubos na determinado nang tumingin siya sa harapan. Huwag mag-alala, Mu Shifu. Walang sinuman sa Jianghu na mas nakakaunawa sa kalupitan na iyon kaysa sa akin. Dahil natutunan ko ang aral na iyon sa pinakamasakit na paraan. Cut to the evening at the encampment. Long Hualin was hiding to the side, observing all the situations around him. And he thought, the Four Dragons Gate is no exception. Then he continued to look at the swordsmen who were moving forward. It was surprising that so many people were gathering on Seven Sages Mountain. He was still standing on top, observing everything. Suddenly at that moment, Mu Fei asked him, young sect leader, that tea. Before she could finish her words, he attentively looked at the front. Then he confirmed it. Yes, it seems that Kaozhai and the Four Dragons Gate are laying down net. Hearing this, Zhengxu, who was beside him, hurriedly asked him, if it really is in net, then shouldn't we be taking action too? A very evil smile then appeared on Long Hualin's face. He then said his thoughts. No. Right now, this group is still biding their time. They are definitely patiently waiting. They will only take action when they find someone suspicious, or someone who has a hold of the spiritual medicine. Everyone was looking towards the bottom. Then he said, we should also wait for an opportunity to take action too. Suddenly at that moment, there was a commotion at the bottom, causing him to pay a little attention. He intently looked at the commotion surrounding this place. Long Hualin turned to look towards the river.
Then he announced to everyone, "It seems they've found the person holding the spiritual medicine. First, hide behind near the stream." Seeing this, Nantsu somewhat curiously asked him, "Why did you choose that spot?" He then explained to everyone, "The person running away will definitely choose to dive into the stream instead of climbing the mountain." And so, the four people laid low next to the clear stream. Right after that, everyone hid near the bushes on the side of the river. Long Huolin thought and said his doubts in his heart, "The sound just now has died down. From now on, let's erase our traces as thoroughly as possible." There was something about Mufi that was extremely strange. Perhaps she was quite worried seeing this. It was not in vain that the four waited. At this moment, someone was walking towards the river. Then they waded into the river, begging for help. "Save me!" This person was not ceasingly moving forward. Then they begged for help. Suddenly at this moment, a giant hand appeared from who knows where. It hit straight onto this person's back, causing this person to be logged out right on the spot. Seeing the scene, the four people froze, not knowing what to say. This purple power then continued to explode at this place. A figure who was full of experience then appeared behind the fog. The Blood Demon Master was standing there with a look of extreme anger. He was holding in his hand the demonic Dao flower. The purple light was unceasingly appearing at this place, becoming more and more fierce. Seeing that the situation was not good, Mufi was surprised and asked everyone, could this person be the Blood Demon Master? Long Huolin also remembered something. Then he asked her, his aura is truly strange. Could he be a renowned character? Hai Ki-san replied, if we chose 100 experts from the demon sect. After that, he continued to recount these dangerous experts. He would definitely be in the top rank. He was surprised as he looked at the situation of this strange person. Then he spoke his thoughts, but his current condition isn't good at all. He immediately noticed the flower that he was holding in his hand. That is the Madusha Ihua. His face then became serious, staring intently towards the front. He really has it. If so, then Ni. At this moment, a strange commotion started on the water. He hurriedly turned his head back with difficult expression. Around the Blood Demon Master, he was currently surrounded by different experts. Cao Zai walked to in front of him, then angrily said, "You killed off the elites of our side, yet you were still able to escape to here. No mistake, it really is the Blood Demon Master." He then suddenly laughed loudly. Then he replied to the words of the Four Dragons Gates people, "I never thought that I would be surrounded by a group of shrimp and crabs like you. If I wasn't attacked by that group of monsters from the sect." His face became extremely fierce, looking with a look full of fear. "You would have definitely been torn apart if the blood-killing technique." Cao Zai slowly reached his hand into his pocket, taking out an object. The Blood Demon Master was pleased, holding the object in his hand and asked, "Do you know what this object is?" Seeing the object in his hand, causing him to confusedly retreat, he asked, "The 10,000 feathered copper needle. How could you be?" He laughed smugly then recounted, "I spent no little money to get this object." Immediately, the surrounding experts, as well as the people of the Blood Demon Master, raised their weapons, all pointing towards him. But don't think that I only have one of these. Seemingly, tuluyan na siyang napaligiran ng mga taong nasa harapan niya. Lubos itong nagpagalit sa kanya, at malakas niyang minura ang mga walang kwentang pangahas. Agad niyang pinalabas ang kanyang kapangyarihan at sumigaw ng malakas. "Akala mo ba, sa isang atake lang na ito ay matatalo mo ako?" Pagkatapos niyon, sumigaw siya ng malakas na nag-uutos ng pagpapaputok. Ang mga malalaking pagsabog sa ilog ay walang tigil na nangyayari sa mismong lugar na iyon. Sa langit, may pinaputok na senyas na nagpagulat kay Matsushai, posibleng karakter, base sa Ikmahuit. Ngunit hindi siya nagpakita ng anumang interes. Agad siyang sumugod pasulong at patuloy na umatake. Ang mga kulay lilang enerhiya ay walang tigil na lumilitaw sa mismong lugar na iyon. Isang pagsabog ang sunod-sunod na nangyayari.
Nang makita niyang hindi maganda ang sitwasyon, agad niyang tinawag ang mga agos ng tubig upang harangan ang mga pagsabog na ito. Si Long Hualin, na nasa malayo at nagmamasid sa lahat, ay biglang naalala ang isang bagay. Teka lang ni. Ang kanyang mga mata ay lalong naguguluhan habang nakatingin sa harapan. Hindi maaari di. Ang malalaking pagsabog ay patuloy na nangyayari sa mismong lugar na iyon na nagpagulo sa mga tao ni Kaozhai, posibleng karakter. Ngunit nagpumilit pa rin siya at walang tigil na nagtatanong, may lakas ka pa rin hanggang ganito. Hindi nagpakita ng anumang interes si Maklushai sa mga bagay na ito. Agad siyang tumakas ng malayo. Pagkatapos ay tumawa siya ng nasisiyahan na sumulyap sa ibaba. Wala kayong pagkakataon. Bigla, sa mukha ni Kaozi ay lumitaw ang isang ngiti na lubhang mahirap unawain. Malakas niyang iniutos sa lahat ng kanyang mga tauhan. Longdui, posibleng team, ikalawang grupo, agad na magpaputok. Nang makita niya iyon, bahagya siyang nagulat. Pagkatapos niyon, mula sa ilalim ay lumipad ang napakaraming pagsabog na nagpahintulot kay Maksushi na walang oras upang umepekto. Ang pagsabog ay sunod-sunod na walang tigil na nangyari sa himpapawid na nagdulot sa kanya ng pagbagsak. Nang makita nilang bumagsak siya sa ilog, agad na sumigaw ang isang eksperto na naghuhudyat sa kanyang mga kasama. Bumagsak na si Maksushi. Nang makita iyon, agad na ginamit ni Kaozi ang kanyang espada upang ituro sa kanya at sumigaw ng malakas na nag-uutos sa kanyang mga tauhan. 4 Dragons 8 Swordsmen, 4 Dragons Saber Masters, pagsama-samahin ang lahat ng inyong lakas upang patayin si Maksushi at kunin ang espiritual na gamot. Sa pagdinig ng kanyang utos, agad-agad, sumugod ang mga tao patungo kay Maksushi na umaatake. Sa sandaling ito, siya ay nasa 1,000 kilong sitwasyon na nakasabit sa isang buhok, nag-iisa. Nakipaglaban siya sa maraming tao. Bigla, tumawa siya at nagtanong sa mga taong ito, akala niyo ba mahahanap niyo ang espiritual na gamot? Pagkatapos ay inatake niyang muli ang lahat ng mga taong ito, at sumigaw na hinahamon, halika, hihilahin ko kayong lahat sa underworld kasama ko. At sa gayon, walang awa at malamig na pinatay ni Maksushi ang bawat isa na humarang sa kanya. Baliw siyang pumatay, pinupunit isa-isa ng walang kahirap-hirap. Ang kanyang mga tira ay lubhang malupit hanggang sa punto ng pagpunit ng kanilang mga mukha. Ang mga taong hindi niya kilala, si Mufi at ang 2 Swordmaster sa likod, ay bahagyang natakot. Nang makita niya ang eksena ng pagdanak ng dugo, bahagya siyang kinilabutan. Hindi ko pa nasaksihan ang isang eksena na kasing duguan nito. Nakatayo pa ring tahimik si Long Hualin na pinapanood ang lahat doon na nagulat sa kanya. Ngunit ang gongzi na ito ay marahil isang taong bagong labas lang. Pagkatapos ay naguguluhan siyang tumingin sa kanyang mukha. Bakit kaya niyang manatiling kalmado sa isang sitwasyon tulad nito? Bigla, sumigaw ang isang boses, nahuli na siya. Si Maksushi ay natalo na, nakatali at nakahiga roon. Bumagsak siya sa harap ng ilog na napuno ng dugo. Napakaraming tauhan ni Kaozi ang maihawak na espada na umatake sa kanya. Sumigaw siya ng malakas na nag-uutos sa kanyang mga tauhan, suriin ang kanyang katawan. Hanapin ang espiritual na gamot. Agad na naghanap ang ilang tauhan at nagmamadaling nagulat, wala. Nang makita iyon, agad siyang napahinto, ang kanyang mukha ay naging 5 segundo. Agad siyang sumigaw na nag-uutos na hanapin muli ng mabuti. Sigurado ako na nakita ko siyang dala iyon at wala siyang oras para itago kahit saan. Hinabol ko siya ng malapitan. Hanapin ng mabilis. At sa gayon, nakatayo siya roon, baliw na sumisigaw sa kanyang mga tauhan. Suriin ng mabuti ang bawat puno, bawat palumpong na malapit dito. Nang makita niya na hindi maganda ang sitwasyon, naghudyat si Long Hualin sa lahat. Sundin niyo ako. At sa gayon, ang 4 na tao ay tumakbo ng mabilis patungo sa lugar na ito. Lumakad siya sa unahan na sinasabi ang kanyang iniisip sa 3 tao sa likod. Walang espiritual na gamot sa katawan ni Maksushi. Hulaan ko na itinago ang espiritual na gamot sa kung saan. Bahagyang nagulat si Mufei, lumingon para tumingin sa kanya. Talaga ba, young sect leader? Tumango siya bilang kumpirmasyon at sinabi ang kanyang iniisip tama. Tiyak na pinalaglag ni Maksushi ang espiritual na gamot sa ilog bilang pag-iingat. Agad niyang ipinaliwanag muli ang kanyang iniisip sa lahat sa mismong lugar na iyon. Kung gumamit siya ng barrier ng tubig kanina.
Kung iisipin ng mabuti, ang water barrier ay hindi isang perpektong atake. Maaari itong harangan ang pag-atake, ngunit sabay-sabay nitong tinatakpan ang paningin. Pagkatapos, ipinaliwanag niya sa lahat na itinapon niya ang espiritual na gamot sa ilalim ng ilog. Mayroon siyang titulong maaksu, kaya dapat niyang maiwasan gamit ang pagiging magaan ng katawan. Ngunit sadya niyang ginawa ang water barrier. Iyon ay nagpapatunay na itinago niya ang espiritual na gamot sa ilog noong panahong iyon. Sumugod si Long Hualin pasulong at nag-anunsyo sa lahat. Basta sumunod tayo sa agos ng ilog, mahahanap natin ito. Sa sandaling ito, sa likod niya ay lumitaw ang isang pagsabog. Na ikinagulat ng lahat, lumingon. Mabilis na sumugod ang 4 na tao pasulong at naghudyatan sa isa't isa. Kailangan nating bilisan. Higit pa rito, mabilis ding mapapansin at babalik ang kalaban dito sa lalong madaling panahon. Sa sandaling ito, sa harapan ng lahat ay isang ilog na naglalabas ng kakaibang kulay lilang liwanag. Habang papalapit ang lahat sa kulay lilang ilaw na ito, lalo pa. Nang makita ni Long Hualin na nakalimutan na ang espiritual na gamot, agad siyang natuwa. Nahanap na. Mabilis na lumapit ang 4 na tao sa paligid ng espiritual na gamot na ito. Nagmamadali siyang hawakan ang espiritual na gamot sa kanyang kamay, Madu Shaihua. Pagkatapos noon, ibinigay niya kay Zhengxu at naghudyat sa lahat. Teka lang. Mabilis siyang naglabas ng isang bote ng kakaibang kulay lilang gamot. Nang makita ni Mo Fei na ibinuhos niya ang gamot sa bulaklak na ito, bahagya siyang nagulat. Sumagot, Yaong Sect Leader, hindi kaya ang bagay na ito ay... Tiningnan niya ang bulaklak na dahan-dahang nagbabago ng kulay at tumango. Tama. Ito ay lason. Agad na nag-alala at nagtanong siya, Yaong Sect Leader, hindi ba dapat ang makatuwirang sekta ay hindi nagdadala ng ganitong uri ng nakakapinsalang bagay? Ibinulsa niya ang bote sa loob ng isang kahon, at ipinaliwanag sa kanya, Shifu, ang lason ay isang epektibong kasangkapan. Kapag naglagay ako ng lason sa bulaklak, aakalain ng iba na ito ang Madu Shaihua. Ngumiti nang nagagalak si Long Hualin, hawak ang kahon sa kanyang kamay at nagpaliwanag sa lahat. Bagamat hindi natin ito maitatago ng matagal, basta may kaunting pagkakataon, sapat na tayong nasa kalamangan. Sa isang gilid, nang makita ito ni Zhengxu, nagulat siyang nagtanong sa kanya, ganoon lang kadali. Kailangang magbayad ang iba ng buhay para makuha, at kailangan lang nating habulin para makuha ang espiritual na gamot. Ngumiti siya habang tinitingnan ang bulaklak sa kanyang kamay at sumagot, siguro ito ang ating kapalaran. Lumingon siya, naghudyat sa lahat. Oras na para umalis. Ngunit wala pang isang segundo, nawala na ang kahon ng espiritual na gamot sa kanyang kamay. Sa sandaling ito, tila huminto ang oras. Kinuha ni Matsushi ang espiritual na gamot mula sa kanyang kamay. Ang lahat ay natulala sa eksenang ito, natigilan, nakatayo sa lugar na hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Kinuha niya ang espiritual na gamot, at malamig na ipinahayag sa 4 na tao sa likod, ang Madu Shaihua na ito ay akin. Agad na umaksyon si Mo Fei sa oras. Nag-aalala siyang tumakbo patungo sa kanya at sumigaw ng malakas, Yaong Sect Leader. Sa sandaling ito, ngayon pa ay nalaso na rin. Kung magpupumilit lang tayo, may pagkakataon pa tayong manalo. Patuloy na sumulong ang 2 tao. Kung gayon, silang dalawa, sina Zhengxu at Nantsu, ay sabay na sumugod patungo sa harap ni Matsushai at naghudyatan, mauna kami. Nang makita iyon, ipinakita niya ang isang ngiti na lubhang nagagalak na nagsasalita. Hindi tumatakbo. Karapat-dapat purihin. Ngunit bigla sa sandaling ito, ang kanyang kamay ay naging napakalaki. Ang malaking kamay na ito ay madaling binali ang espada ng parehong tao. Nakatayo siya roon, nakalahad ang mga kamay na humaharang sa atake ng 2 tao, at sumigaw ng maihamon, malayo pa. Nang makita ni Zhengxu ang eksenang ito, bahagya siyang nagulat. Bahagyang umiling si Nantsu dahil marahil mali ang pagtataya ng 2 tao sa lakas ng kalaban. Ngunit habang naghahanda ang 2 na mapunta sa panganib, biglang lumitaw ang isang gintong liwanag, kasama ang boses ni Mo Fei na tumatawag. Fi Chen Long Di Jian, Flying Isave Dragon Emperor's Word, Chian Li Sheng Chian, Heavenly Thunder Ascending Heaven. Isang kulay gintong kidlat ang tumama sa kanyang katawan. Ang kanyang mga mata ay lubhang determinado na nakatingin sa harapan. Nang makita iyon, lubha siyang nagalit.
Ibinabaling ang kanyang kamay patungo sa kanya na nagbabalak umatake, iyong paslit. Pagkatapos noon, tila nanigas si Maktushai sa mismong lugar na iyon. Nagmadali siyang umatras, pinapanatili ang distansya sa kanya. Sa sandaling ito, nakatayo na ang tatlong tao sa harap niya. Bigla, nakaramdam siya ng isang bagay na hindi tama. Pagkatapos niyon, nagsuka siya ng dugo hanggang sa nakakatakot. Hindi makapaniwala si Maktushai sa kanyang mga mata. Nagulat siyang tumingin sa kamay na puno ng dugo. Ito ay lason. Sa pag-iisip nito, hindi siya naglakas loob na maniwala at naguguluhang nag-isip, hindi kaya dahil sa matandang baliw na si Tangmen. Mali! Kung ito ay lason ng Tangmen, ang 6 na organo at 5 visera ko ay tunaw na. Tumingala si Maktushai, tumitingin sa harapan. Kung gayon, sa kanyang harapan sa sandaling ito, nakatayo pa rin doon ang tatlong tao, si Mo Fei, na maihawak na espada. Nang makita iyon, naggitingit si Maktushai hanggang sa punto ng galit. Nakatayo siya roon, baliw na nagbubulungan, puno ng pagkabaliw, nangahas na maglaro ng maruming mga bagay sa matandang lalaking ito. Dudurugin ko ang mga buto niyo sa pulbos at iinumin. Bigla sa sandaling ito, umubo siya ng ilang beses sa sakit. Si Mo Fei, na nakatayo sa isang gilid, ay nakasaksi sa lahat ng eksenang ito. Isang kaisipan ang lumitaw sa kanyang isipan. Tama ang sinabi ng dalawang baliw na swordmaster, si Maktushai ay nasa kanyang limitasyon na. Ang kanyang mga mata ay naging lubhang determinado, nakatingin sa harapan. Kailangan lang magpumilit ng kaunti pa. Bigla, ang dalawang ubo ni Maktushai ay humila sa kanya pabalik sa katotohanan.